Tiniyak ng DOJ na mahihirapan sina convicted child abuser act teacher party list representative Franz Castro at dating congressman sa Ocampo sa ambisyong mag-senador sa susunod na taon. Isusulong naman ng isang anti-communist group ang pagpapatalsik kay Castro sa Kamara. Narito ang balita ni Paul Montibon. Dahil sa hatol na guilty ng korte laban kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative sa Ocampo, posibleng hindi na makatakbo ang mga ito para sa ambisyong mag-senador sa 2025 midterm elections. Sa punong balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney Mico Clavano, mabigat ang hatol ng korte laban kina Castro, Ocampo at 11 iba pa sa kasong child abuse. Giit ni Clavano, malinaw kasi ang isinasaad ng Omnibus Election Code laban sa sinumang mahatulan ng korte. Nakasaad kasi sa nasabing batas na sinumang mahatulan sa anumang uri ng kaso ay diskwalipikado ng humawak ng alinmang posisyon sa pamahalaan, lalo na kung ang kaso ay may kinalaman sa tinatawag na moral turpitude. As long as a person has been finally convicted of a crime involving moral turpitude, disqualified po siya. Ngayon po, ang susunod siguro na tanong, ano po yung mga crimes na moral turpitude? Ito po yung mga acts it involves acts that are inherently wrong. Posibleng hindi rin pagbigyan ng korte ang convicted na si Franz Castro at sa Ocampo dahil na rin sa malakas ang ebidensyang nagdiriin sa kanila rito. Bail is a matter of right pag hindi pa siya convicted. Ngayon po, meron na tayong decision na proven guilty na po nga talaga si former Congressman sa Ocampo at si Representative Franz Castro. Now it becomes discretionary upon the court to afford bail. Samantala, kasunod ang hatol kina Castro, Ocampo at 11 iba pa, balak ngayon ng anti-communist group na yakap ng magulang movement na dumulog sa mga kinauukulang ahensya kasama na ang mababang kapulungan ng Kongreso para ipanawagan ang mabilis na pagsibak kay Castro bilang kongresista. Pinag-uusapan po namin at kung ano po yung pinakamagandang pwede namin gawin, kung kailangan naming pumunta sa Congress or kung saan pong tamang ahensya para po mag-apela na matanggal po si Franz Castro. Hindi anya dapat na magtagal pa sa pwesto si Castro, lalo na ang makakuha ng suporta para sa ambisyon nitong magsenador sa bansa. Sana po mapabilis pa po yung iba pa pong kaso ng ating mga nagsampa ng kaso nang sa ganon. Mag-e-eleksyon na po Nakakatakot po, especially sa kabataan party list na magkaroon pa sila ng pagkakataon na tumakbo uli. Yun po yung gagawin namin, sir. Baka magsulat po kami ng letter sa Congress para po mapatanggal po ito si Franz Castro. Matatandaan, nag-ugat ang kaso kina convicted Franz Castro at sa Ocampo sa iligal na pagtangay ng mga minor de edad sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018 para isailalim sa indoktrinasyon sa kilusang komunista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.